Pumalya man sila last season, handa nang bumawi ang 6 na players na to sa paparating na bagong kabanata ng NBA matapos ang kanilang disappointing performance. Kung ito may resulta ng injuries o sadyang minalas lang, hindi kaila na mas mababa sa inaasahan ang naipakita nilang pagpapasa club last season. Kaya naman sa bagong panimula, mas desperado na makabawi ang mga ito. Narito ang mga players na expected magkaroon ng bounce back performance this coming season. Unahin natin ang 9-time All-Star na si Russell Westbrook. Kumamada lamang ng kulang-kulang 16 points at 7.5 assists si Russ last season. Marami naging frustration ng gwardya. Nagsimula siya bilang isang Laker, ngunit natapos bilang isang Clipper. Hindi nag-work ang AD, LeBron at Russ sa Lakers. At tila isang bangungot ang nangyari kay Westbrook sa poder ng purple and gold. Pero nasaksihan natin ang bagong sigla ni Russ nang malipat siya sa Clippers. At bit-bit niya ang excitement na to sa darating na bagong season. Sa ngayon, entering to a new season, healthy pa ang Clippers with Kawhi and PG both looking good. And with Russ on their team, nagkaroon sila ng elite passer na kaya rin maging explosive kapag kinakailangan. Mahirap hulaan kung ano magiging stats ni Russ next season. Pero at least, sa aura na nakikita natin sa kanya ngayon, sa training camp at sa harap ng media, kasama na ron yung tiwala ni Coach Ty Lue. Mataas ang kumpiyansa ni Russ, lalo na tagahabol din siya ng isang singsing. Isunod natin ang isa pang ball handler na naging subject ng iba't ibang memes last season, si Ben Simmons. Rumekord ng career low sa points, rebounds, assists and steals ang former Rookie of the Year. Pero kamakailan lang sa mga preseason games ng Brooklyn, nakaaninag tayo ng kakaiba sa laro ni Ben comparing to his frustrating performance last season. Mukhang tumaas ng matindi ang confidence ng 3-time All-Star. Andun na muli yung pagiging agresibo ni Simmons at nagbabalik din yung offensive instincts niya sa laro. If he can stay like this and be a vocal leader sa koponan, malayo mararating ng Nets team na ito. Remember, he's a 6'10" point guard at kung madedevelop niya talaga yung kanyang shooting, ayun ay kung gusto lang niya, nightmare matchup talaga to sa uno. Desperado talaga to makabawi at patunayan na may ibubuga pa siya sa ligang ito. Iba naman ang kaso ni Chris Middleton. Chris only played 33 games last season dahil nagpagaling pa siya sa kanyang tinamong injury back in 2022 playoffs. He missed most of the games sa early part ng 2023. But this time, Chris is now healthy entering to his 12th season. Malaki ang tsansa na hindi na bumalik ang 20-point scoring production ni Chris since may Damian Lillard ng Milwaukee Bucks. Panigurado, aatras si Chris as the team's third leading scorer. Pero di lang naman pang-opensa si Chris. Subok na ito sa iba pang aspeto ng kanyang laro. Malaki ang contribution ni Middleton sa overall playing style ni Giannis. They complement each other at kapag bumalik ang dating aggressiveness ni Chris, mas deadly ang Bucks lineup at di papayag to na masilat lang sa first round. Injury din ang naglimita kay Zion Williamson last season. Ang totoo niyan, taon-taon na lang dinadapuan ng injury si Zion. Kaya naman hindi natin nakikita ang full potential ng batang player na to. At syempre, kasabay na rin doon yung nauudlot na success ng Pelicans as a team. Hindi problema ang numero kay Zion. Kung susuriing mabuti, mataas ang production output niya every season. His numbers really represent kung gaano kadikalibreng player talaga ito. Ang isang bagay lang na dapat na mapanatili ni Zion na mataas din ay ang kanyang number of games played. Aanhin mo ang 26 points per game production kung present ka lang sa 29 games. Hindi man lamang nangalahati sa 82 regular season games. Coming to next season, pwedeng now or never na to kay Zion. Unti-unti nang numinipis ang kasikatan ni Williamson. Bumabango na ang mga pangalan ng mga bagong salta sa liga. But this season, kung makabawi siya in terms of production, number of games, isama mo na ang success ng team kung umabot sa playoffs, asahan mo, muling iingay ang pangalan ni Zion at may babalik niya ang respeto ng madla sa kanyang pangalan. Injury din ang naging problema ni Karl Anthony Towns last season. He played only 29 regular season games, pero at least present siya nung playoffs. Bumaba ang mga numero ni Cat. From a steady 25-point man, nag-dip sa 20 ang kanyang scoring production last season. Isa pa, pati rebounds na apektuhan rin. Pero given na yan, since nagkaroon sila ng experiment kung paano sila pagsasabay ni Rudy Gobert sa court, hindi natin nakita in full swing ang binuong Twin Towers sa Minnesota. This coming season, expect Cat to be more competitive. Una dyan, dahil promising naman talaga ang Timberwolves team. Tamang timpla at sistema lang. Katatakutan talaga ang team na to sa playoffs. At malaking factor si Towns sa formula para magtagumpay ang koponan. Ikalawa, kailangan talaga ni Cat magpasiklab muli dahil kung hindi, matatabunan siya ni Anthony Edwards na paunti-unting umaangat bilang main offensive guy ng Wolves. Wala namang kaso masyado ito if both of them will have an all-star performance next season. Pero syempre, magiging factor to moving forward just in case sumandal ang Minnesota kay Edwards as the team's next franchise player. Pag nangyari kasi yon, either bitawan nila si Towns or mag-step back si Cat as secondary option. Bilang panghuli, si Jordan Poole.
Sa totoo lang, walang problema kay Poole sa buong kahabaan ng regular season. In fact, his production is actually high. For the first time in his career, umaverage ng 20 points ang gwardya and was present din sa 82 regular season games ng GSW. Pero nawala ang init niya nung sumapit ang playoffs. 10 points per game na lang siya and his minutes were down as well. Marahil isa to sa mga rason kung bakit pinakawalan ng Warriors si Poole. Sa kanyang bagong koponan na Washington Wizards, panigurado si Jordan Poole ang kakamal ng puntos, minuto at field goal attempts sa Wizards. Pwede nga natin sabihin na baka hindi lang bounce back season to para kay Poole, kundi baka all-star season pa. Malay mo, di ba? Capable naman talaga si JP na umiscore at pagpaulan ng maraming tres. Sa isang preseason game nga, umiscore pa siya ng 41 points. Ang tanong na lang dito marahil ay kung kaya rin ba niyang bumitbit at bumuhat ng isang koponan. At the end of the day, winning with your teammates is much more important than just having a bounce back year o magpakitang gilas lang. Ikaw sa tingin mo, sino sa mga nabanggit natin ang pinaka-desperado na magpasiklab next season? At kung may hindi man tayo nabanggit na sa tingin mo rin, babawi ng gusto next season? Comment down below. Don't forget to like this video, i-share mo na rin sa iba, and continue to support our page and channel. Ito ang Dribble Access, ang access mo sa mundo ng NBA basketball.